Magandang gabi, kaibigan. Halika't ipahinga mo na ang iyong pagod na diwa. Huminga ka ng malalim. At sa bawat pagbuga ng hangin, pakawalan mo ang lahat ng alalahanin. Hayaan mong pumikit ang iyong mga mata at damhin ang katahimikang bumabalot sa iyo na ngayon. Ngayong gabi, hayaan mong ibulong ko sa iyo ang isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang malakas na lalaking nahimbing sa isang duyan. Habang ang lupang kanyang minana ay unti-unting namamatay sa uhaw. Ito ay kwento ng isang pusong natutulog, nagigisingin ng pinakadalisay na tinig, upang mahanap ang kanyang lakas hindi sa kanyang mga braso, kundi sa kanyang pagmamahal. Kaya't magpahinga ka na. Kaibigan, hayaan mong ang daloy ng kwentong ito ang maging banayad na ukoy, ang himig na maghahatid sa iyo sa mahimbing na pagkakatulog. Sa isang sulok ng kanayunan kung saan ang hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at ang katahimikan ay binabasag lamang ng huni ng mga kuliglig. May isang lupain na tila kinalimutan na ng araw. Hindi ito isang ordinaryong kapirasong lupa. Ito ay isang isang habilin na isinalin sa mga henerasyon. Pinungkal ng mga kamay na masisipag at diniligan ng pawis na may halong pag-asa. Ngunit ngayon, ang lupaing iyon ay isang larawan ng kapabayaan. Ang dating luntiang taniman ay isa na lamang magulong dagat ng mga damong hanggang baywang ang taas, na sumasayaw sa ihip ng hangin na parang mga alon ng pangungutya. Ang lupa mismo ay bitak-bitak, uhaw na uhaw, tila isang palad na nakalahad sa langit, ngunit walang pumapatak na biyaya. Sa gitna ng lahat ng ito, sa lilim ng isang matayog na puno ng mangga, ay may isang duyan na yari sa abaka. At sa duyang iyon, mahimbing na natutulog si Juan. Si Juan Tamad, isang pangalan na tila kasing bigat ng isang sumpa. Ngunit para sa kanya, ito'y isang malambot na unan. Nasa mga 30 anyos na siya, isang lalaking biniyayaan ng katawang pang magbubukid. Malalaki ang kanyang mga braso, matitipuno ang mga binti, at malapad ang dibdib na kayang-kayang pasanin ang pinakamabigat na sako ng palay. Subalit ang lakas na yun ay natutulog, nakakulong sa loob ng isang katawang mas piniling yakapin ng duyan kaysa sa araro. Ang kanyang paghilik ay isang banayad na musika na sumasabay sa ugoy ng hangin. Isang himig ng katamarang nagpapatunay na para sa kanya, ang mundo ay maaring maghintay. Ang kanyang balat ay makinis, hindi nasusugatan ng mga tinik o napapaso ng sikat ng araw. Ang kanyang mga palad ay malambot, walang kalyo mga kamay na hindi pa nakakakilala sa bigat ng trabaho. Isang perpektong kontradiksyon sa lupang kanyang sinasayang. Hindi kalayuan sa duyan, sa may pintuan ng kanilang maliit na bahay kubo, ay naroon si Maria. Asawa siya ni Juan, isang babaeng tila pinatanda ng panahon at nang walang katapusang pag-aalala. Payat ang kanyang pangangatawan, ngunit sa likod ng kapayatan ay may nakatagong lakas na matagal nang sinusubok. Ang kanyang mga kamay, di tulad ng kay Juan, ay magaspang at may mga kalyo. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang hukot, tila may pasan-pasan na di nakikitang bigat. Sa isang maliit na espasyo sa tabi ng kanilang hagdan, nagtatanim siya ng ilang gulay, kamatis, talong, at ampalaya. Isang munting hardin na pilit niyang binubuhay sa gitna ng malawak na kapabayaang nakapaligid dito. Bawat patak ng tubig na kanyang idinidilig ay tila isang dasal. Bawat damong kanyang binubunot ay isang buntong hininga. Tahimik siyang nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga matay nakatuon sa lupa. Ngunit ang kanyang isip ay nasa lalaking natutulog sa duyan.
Ilang beses na ba niyang sinubukan? Ilang pakiusap na ba ang kanyang binitiwan? Tila ang kanyang mga salita ay nagiging hangin lamang na dumadaan sa taingan ni Juan. Ngunit ngayon, susubukan niya ulit. Dahan-dahan siyang lumapit sa duyan. Ang kanyang mga yapak ay halos hindi marinig sa tuyong lupa. Tumayo siya sa tabi nito. Pinagmasdan ng payapang mukha ng kanyang asawa. Sa pagtulog nito, tila bumabalik ang Juan na dati niyang minahal, isang Juan na puno ng pangako. Juan, mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na ayaw makagambala. Ang araw ay mataas na. Baka gusto mo nang simulan ng paglilinis sa bukid. Bahagyang iminulat ni Juan ang kanyang mga mata. Isang siwang lamang, sapat para makita ang nakatayo niyang asawa. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting kaakit-akit at puno ng kapayapaan. Ito ang kanyang sandata laban sa lahat ng responsibilidad. Maria, mahal ko. Malambing ditiang sagot. Ang boses ay malat pa dahil sa pagtulog. Huwag kang mag-alala. May bukas pa naman. May bukas pa naman. Apat na salitang simple ngunit mabigat. Para kay Juan, ito ay isang pangako ng isa pang araw ng pahinga. Ngunit para kay Maria, ito ay isang hatol-hatol ng isa pang araw ng paghihirap. Isa pang araw ng pagtitiis. Isa pang araw ng unti-unting pagkamatay ng pag-asa. Walang salitang lumabas sa bibig ni Maria. Ano pa ba ang kanyang sasabihin? Ang lahat ay nasabi na. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, isang tunog ng pagod at pagsuko. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang munting hardin. Doon, sa harap ng kanyang mga halaman, ipinagpatuloy niya ang kanyang tahimik na pakikibaka. Habang nagbubunot ng damo, hindi niya napigilan ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata at tumulo sa uhaw na lupa. Isang patak ng alat sa gitna ng natutuyong lupain. Sa isang sulok, naglalaro ang kanilang anak na si Elena. Nasa 5 o 6 na taong gulang pa lamang. Isang batang may malalaki at bilog ang mga mata na animoy mga buto ng longgan. Tahimik siyang naglalaro ng mga bato. Lumilikha ng sarili niyang mundo na malayo sa bigat na nararamdaman ng kanyang mga magulang. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa kanyang ama na nasa duyan. Pagkatapos ay sa kanyang ina na nakayuko sa halamanan. Sa kanyang musmos na isipan, hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat. Ngunit nararamdaman niya ang katahimikan, isang katahimikang hindi payapa, kundi mabigat at malungkot. Ang bahay kubo nila ay saksi sa lahat. Ang mga dingding na sawali ay may mga butas na. Ang bubong na pawid ay may ilang bahaging tinatagos na ng ulan. Ang hagda ng kawayan ay umuugang sa bawat tapak. Ang buong istruktura ay tila humihinga kasama ng pamilya pagod at unti-unting bumibigay. Ang duyan ni Juan na nakasabit sa 2 matibay na sanga ng mangga. Ang tanging bagay na mukhang matatag at hindi nagbabago. Ito ang kanyang trono, ang kanyang kaharian, ang kanyang kulungan. Dito, siya ang hari ng katamaran, ang pinuno ng mga dahilan. Nang magtatakip silim, nagsimulang magbago ang kulay ng paligid. Ang matinding sikat ng araw ay napalitan ng isang malumanay na kulay kahil. Ang mga anino ay humaba at ang mga damo sa bukid ni Juan ay tila naging mga itim na multo na sumasayaw sa papalubog na liwanag. Nagising si Juan, hindi dahil sa konsensya, kundi dahil sa pagkalam ng kanyang sikmura. Bumangon siya mula sa duyan. Nag-inat na parang isang pusang kagigising lamang.
Sa mahabang pagkakatulog, ang kanyang mga kalamnan ay nanatiling malakas. Hindi nababawasan ng kanyang kawalan ng gawa. Pumasok siya sa loob ng bahay. Naabutan niya si Maria na naghahanda ng kanilang hapunan, isang maliit na isdang pinirito at kanin. Ang amoy ng pagkain ay simple, ngunit sapat na para punan ang maliit nilang tahanan. Umupo si Juan sa hapag, kasama si Elena. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga kutsara at tinidor na tumatama sa plato. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa buong araw na trabaho sa bukid. Si Maria ay kumakain ng nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nasa plato lamang. Si Juan naman ay kumakain na parang walang anumang problema sa mundo. Para sa kanya, ito ay isang ordinaryong araw lamang, isang araw na nagtapos, tulad ng maraming araw na nagdaan. Pagkatapos kumain, lumabas muli si Juan at umupo sa hagdanan. Pinagmasdan niya ang papalubog na araw, isang magandang tanawin. Ngunit sa likod ng ganda nito ay ang katotohanan ng isang araw na nasayang. Ang lupa sa kanyang harapan ay isang malawak na paalala ng kanyang mga tungkuling hindi nagampanan. Ngunit para kay Juan, ang mga damo ay hindi simbolo ng kapabayaan. Para sa kanya, ang mga ito ay simpleng bahagi lamang ng tanawin, isang luntiang kumot na bumabalot sa lupa habang ito ay nagpapahinga. Tulad niya, ang lupa ay nagpapahinga lamang, at bukas, may bukas pa naman para gisingin ito. Sa pag-iisip na yun, isang pakiramdam ng kapayapaan ang muling bumalot sa kanya. Hindi niya namalayan ang mga matang nakamasid sa kanya mula sa bintana, ang mga mata ni Maria na puno ng isang pag-ibig na pagod ng umasa. Ngunit hindi pa rin tuluyang sumusuko. At sa tabi niya, ang mga mata ni Elena na puno ng isang tanong na hindi pa niya kayang bigkasin. Ngunit malapit nang maging isang tinig na gigising sa natutulog na araw. Ang gabi ay bumagsak na parang isang itim na kumot sa kanilang munting tahanan. Dala ang lamig na tila tumatago sa mga siwang ng sawali. Sa loob ng bahay kubo, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na gasera na nakapatong sa hapag. Ang apoy nito'y sumasayaw. Lumilikha ng mga aninong gumagalaw sa dingding, mga aninong tila nag-uusap. Mas maingay pa kaysa sa 3 taong magkakasama sa silid. Tapos na silang maghapunan. Ang mga plato ay malinis na. Hindi dahil sa busog sila, kundi dahil sa simula pa'y kakaunti na ang laman. Ang natirang kanin ay itinabi ni Maria para sa kanilang almusal kinabukasan. Isang maliit na dakot ng pag-asa. Si Maria ay tahimik na nagliligpit. Ang bawat galaw niya ay mabagal at tila kinakalkula. Isang ritual na kabisado na niya. Ang kanyang katahimikan ay isang pader na matagal na niyang itinayo sa pagitan niya at ng kanyang mga kabiguan. Si Juan naman ay nakaupo sa isang sulok, nakasandal sa dingding. Ang kanyang mga matay nakapikit, ngunit ang kanyang diway gising. Pinakikinggan niya ang mga tunog ng gabi, ang huni ng mga kuliglig, ang kaluskos ng mga dahon sa labas, ang banayad na paghinga ng kanyang asawa. Sa mga sandaling tulad nito, ang katotohanan ay tila mas malinaw. Ang kapayapaang dulot ng kanyang duyan sa umaga ay naglalaho sa dilim ng gabi. At ang naiiwan ay isang pakiramdam ng pagkukulang na hindi niya masabi. Si Elena, na kanina patahimik sa isang tabi, ay dahan-dahang tumayo. Lumapit siya sa kanyang ama. Ang kanyang maliliit na paa ay halos walang tunog sa sahig na kawayan. Huminto siya sa harap ni Juan. Tumingala siya. Ang kanyang malalaking mata ay sumasalamin sa nag-iisang liwanag ng gasera. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang ama.
Isang mukhang pamilyar ngunit sa mga sandaling iyon ay tila napakalayo. Naghintay si Juan. Akala niya'y hihingi ito ng isang yakap o isang halik para makatulog. Ngunit iba ang lumabas sa bibig ng bata. Tatay. Pulong ni Elena. Ang kanyang boses ay sinlambot ng isang amihan. Ngunit may bigat na hindi kayang dalhin ng hangin. Gutom po ako. Isang tanong. O isang pahayag. Hindi. Ito ay isang katotohanan. Isang simpleng katotohanan na binitiwan sa hangin na may bigat ng isang malaking bato. Para kay Juan, ang mga salitang iyon ay hindi pumasok sa kanyang tainga. Sila'y direktang tumusok sa kanyang puso. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ang huni ng kuliglig ay biglang tumigil. Ang pagsayaw ng anino sa dingding ay natigilan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Isang tunog na parang tambol na nagbabadya ng isang digmaan sa kanyang kalooban. Daan-daan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang anak. Sa mga mata ni Elena, nakita niya ang sarili niyang refleksyon, isang higanting anino na bumabalot sa isang maliit na liwanag. Nakita niya ang gutom, hindi lang sa tiyan, kundi gutom sa isang amang dapat sana'y tagapagtanggol at tagapagbigay. Walang panunumbat sa mga mata ng bata. Ang nandoon lamang ay isang dalisay na pagtitiwala, isang pananampalataya na ang kanyang ama ay may magagawa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Juan ang bigat ng pananampalatayang iyon. Mas mabigat pa ito kaysa sa pinakamalaking bato na kaya niyang buhatin. Napabaling ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga hita. Malalaki, malalakas, ngunit malilinis at walang kalyo. Mga kamay na nilikha para sa pagbubungkal ng lupa, ngunit kinugol ang panahon sa pagyakap sa isang duyan. Mga kamay na dapat sana'y nagtatanim ng buhay, ngunit naging kasangkapan lamang ng katamaran. Isang matinding hiya ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang hiya na mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maria na nakatayo sa tabi ng lababo. Nakatalikod ngunit ramdam niya ang pagtigil nito sa paggalaw. Hindi niya kailangang makita ang mukha nito para malaman ang laman ng isip nito. Sa katahimikan ni Maria, narinig ni Juan ang lahat ng salitang hindi nito sinabi sa loob ng maraming taon. Ang mga pakiusap, ang mga pagluha, ang mga gabing walang tulog, ang pagod na unti-unting kumakain sa kanyang lakas. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya ito narinig bilang isang sermon o paninisi. Narinig niya ito bilang isang awit ng pagtitiis at nasasaktang pag-ibig. Walang salitang namutawi sa bibig ni Juan. Ano pa ang sasabihin niya? Ang may bukas pa naman ay naging abo sa kanyang dila. Ang bukas ay dumating na. At ito ang itsura nito, isang gutom na anak at isang asawang pagod ng umasa. Daan-daan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ni Elena. Pagkatapos ay tumayo siya, lumapit kay Maria at niyakap ito mula sa likuran. Naramdaman niya ang pagkabigla sa katawan ng kanyang asawa na sinundan ng isang bahagyang panginginig. Hindi ito isang yakap ng pangaalo. Ito ay isang tahimik na pag-amin ng kasalanan. Isang pangakong walang salita. Ng gabing iyon, hindi natulog si Juan. Habang si Maria at Elena ay mahimbing na sa kanilang banig, siya'y nakahiga ngunit dilat ang mga mata. Nakatitig sa madilim na kisame. Ang bawat kaluskos sa labas ay tila isang tinig na bumubulong sa kanya. Ang duyan sa labas ay tila tinatawag siya.
Inaakit siyang bumalik sa kanyang komportableng mundo. Ngunit ang tinig ni Elena ay mas malakas. "Tatay, gutom po ako." Paulit-ulit itong umaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang matamis na himig na naging isang sigaw. Isang sigaw na gumising sa lahat ng natutulog sa kanyang pagkatao. Bago pa man tumilaok ang mga manok, bago pa man magpakita ang unang sinag ng araw sa silangan, bumangon si Juan. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at may layunin. Hindi na siya ang lalaking nag-aantay sa sikat ng araw para lamang maghanap ng lilim. Ngayon, siya ang sasalubong dito. Nagtungo siya sa isang sulok ng kanilang bahay kung saan nakatambak ang mga gamit sa bukid. Ang mga ito'y matagal nang hindi nagagalaw, nababalutan ng alikabok at sapot ng gagamba. Kinuha niya ang isang itak. Ang talim nito'y mapuron at may kalawang. Kinuha niya ang isang pala. Ang hawakan nito'y magaspang sa kanyang palad. Ang bigat ng mga kasangkapang ito ay tila bago sa kanya. Ngunit may isang bahagi sa kanyang katawan na nakakaalala. Ang mga kalamnan sa kanyang braso ay tila nagising. Handa ng gampanan ang kanilang tunay na tungkulin. Lumabas siya ng bahay. Ang hangin ng madaling araw ay malamig at sariwa. Ang mundo ay tahimik pa, nababalot sa isang kulay abong liwanag. Tumayo siya sa harap ng kanyang lupain, ang kanyang minanang kahihiyan. Ang dagat ng mga damo ay tila isang halimaw na natutulog sa dilim. Isang halimaw na siya mismo ang nagpalaki. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang tanawin. Tiningnan niya ito bilang isang kalaban. Isang kalaban na kailangan niyang talunin. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa dalawang taong natutulog sa loob ng bahay. Humigpit ang hawak niya sa itak. Itinaas niya ito. Ang kanyang mga braso ay buo ang lakas. At sa isang malakas na galaw, ibinagsak niya ito sa pinakamakapal na kumpol ng damo. Ang tunog ng talim na tumama sa mga sanga at ugat ay pumunit sa katahimikan ng umaga. Isang tunog na matalas, marahas, at puno ng determinasyon. Isa, dalawa, tatlo, sunod-sunod. Walang tigil. Ang bawat paghataw ay hindi lamang pagputol sa mga damo. Ito ay pagputol sa mga tanikalan ng katamaran na matagal nang gumapos sa kanya. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ngunit hindi niya ito ininda. Ito ay isang banal na tubig na naglilinis sa kanyang mga kasalanan. Sa pagsikat ng araw sa silangan, hindi na ito isang paalala ng isa pang araw ng pahinga. Ito ay isang saksi sa pagsilang ng isang bagong Juan. Ang natutulog na araw sa kanyang pagkatao ay nagsisimula ng magising. Ang araw ay umakyat sa kalangitan. Ang init nito'y tila isang mabigat na kamay na dumadagan sa balikat ni Juan. Ang kanyang damit ay basang-basa na ng pawis. Dumidikit sa kanyang balat na parang pangalawang balat. Ang hangin ay hindi nagbibigay ng ginhawa. Sa halip ay nagdadala lamang ng alikabok mula sa lupang kanyang tinatabas. Ang dating malambot niyang mga palad ay isa ng larawan ng pagdurusa. May mga paltos na pumutok at ang balat sa ilalim nito'y sariwa at mahapdi. Ang bawat paghawak niya sa magaspang na hawakan ng itak ay isang maliit na impyerno. Ang kanyang likod ay sumisigaw sa sakit. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa pagod at ang kanyang mga binti ay tila mga haliging malapit ng bumigay. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw ng pagsuko. Isang pamilyar na tinig ang bumubulong sa kanyang isipan. Isang tinig na malambing at mapangakit ang tinig ng kanyang dating sarili. Juan, Anito, grabe na yan. Tingnan mo ang iyong mga kamay. Tingnan mo ang araw.
Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo ng ganito. Ang duyan ay naghihintay. Malambot. Malamig. Halika na. Magpahinga ka muna. May bukas pa naman. Napahinto si Juan. Ibinaba niya ang itak at napasandal sa puno ng mangga. Ang kanyang paghinga ay malalim at pagod. Napatingin siya sa duyan na nakasabit pa rin sa pagitan ng dalawang sanga. Tila ito kumakaway sa kanya. Nangangako ng ginhawang matagal na niyang kilala. Isang hakbang na lamang at maaari na siyang bumalik sa kanyang paraiso. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang paa, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang malalaking mata ni Elena sumasalamin sa liwanag ng gasera. Ang kanyang maliit na tinig, isang bulong na yumanig sa kanyang mundo. Tatay, gutom po ako. Ang alaala ay tila isang malakas na sampal. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay. Kahit na ang sakit ay halos di na niya matiis. Ang sakit ng kanyang mga sugat ay walang-wala kumpara sa sakit na kanyang naramdaman ng gabing iyon. Ang gutom ng kanyang anak ay isang apoy na mas mainit pa kaysa sa sikat ng araw. Muli niyang dinampot ang itak. Ang pagod sa kanyang katawan ay hindi nawala. Ngunit isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang lakas na hindi nagbumula sa kalamnan, kundi sa puso. Hindi. Bulong niya sa sarili. Ang bukas ay para sa kanya. At muli, ang tunog ng itak na tumatabas sa mga damo ay umalingaw-ngaw sa buong lupain. Mula sa bintana ng kanilang bahay, tahimik na nagmamasid si Maria. Ang kanyang puso ay isang magulong halo ng pag-asa at takot. Nakikita niya ang paghihirap sa bawat galaw ng kanyang asawa. Nakikita niya ang mga sugat sa kamay nito, ang pagod sa mukha nito. Isang bahagi sa kanya ang gustong tumakbo papalabas at pigilan siya, sabihin tama na. Ngunit isang mas malaking bahagi ang nakakakita ng isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita kay Juan, isang layunin. Isang apoy na muling nagliliyab. Kaya't nanatili siyang nagmamasid. Ang kanyang mga labi bumubulong ng tahimik na dasal. Kumuha siya ng isang basong tubig at isang maliit na piraso ng tinapay. At dahan-dahang lumabas. Inilapag niya ito sa isang malinis na bato malapit kay Juan. Hindi siya nagsalita. Hindi rin nagsalita si Juan. Nagtama lamang ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Maria, nakita ni Juan ang pag-aalala. Ngunit sa ilalim nito ay isang bagong usbong ng paghanga. Sa mga mata ni Juan, nakita ni Maria ang sakit at pagod. Ngunit sa ilalim nito ay isang determinasyong hindi na matitinag. Isang tango lamang mula kay Maria ang naging sagot at bumalik na siya sa loob ng bahay. Dala ang isang puso na mas gumaan kaysa dati. Ang pagbabagong ito kay Juan ay hindi nakaligtas sa mga mata ng kanilang mga kapitbahay. Sa simula, ito'y naging isang palabas. Ang mga tsismosa ay nagbubulungan sa kanilang mga bakuran. Hala, tingnan niyo si Juan, tamad sinaniban yata ng espiritu ng kasipagan, sabi ng isa, na may kasamang hagik-gik. Naku, baka isang araw lang yan. Nagpapapansin lang siguro kay Maria. Bukas, tiyak na balik duyan na naman yan. Sagot ng isa pa. Pinapanood nila siya mula sa malayo. Naghihintay sa kanyang pagsuko. Ngunit lumipas ang umaga at si Juan ay patuloy pa rin. Dumating ang tanghali at sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, si Juan ay patuloy pa rin. Ang mga hagikik ay unti-unting napalitan ng pagtataka. Ang pagtataka ay naging isang tahimik na paghanga. Ang lalaking dati nilang kilala bilang hari ng katamaran
ay nagpapakita ng isang lakas na hindi nila inaasahan. Hindi na siya si Juan tamad sa kanilang paningin. Siya ay isang ama na nakikipaglaban kinahaponan, habang si Juan ay walang tigil pa rin sa pagtatabas. Isang matandang magsasaka ang dumaan. Si Tata Kiko, isang lalaking iginagalang sa kanilang baryo dahil sa kanyang karanasan at kabaitan. Ang kanyang balat ay kulubot na dahil sa araw, at ang kanyang likod ay medyo hukot na. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Huminto siya at pinanood si Juan ng matagal. Hindi siya nagsalita. Pinanood lamang niya ang bawat paghataw ng itak, ang bawat butil ng pawis na tumutulo sa katawan ni Juan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit si Tata Kiko. Kinuha niya ang isang tubong kawayan na dala-dala niya at iniabot kay Juan. "Hito, iho," mahinahon niyang sabi. "Inumin mo ito. Tubig bukal, malamig." Napahinto si Juan at napatingin sa matanda. Sa kanyang pagod, ang simpleng alok na yun ay tila isang biyaya mula sa langit. Kinuha niya ang kawayan at uminom. Ang lamig ng tubig ay tila gumising sa bawat pagod na selula sa kanyang katawan. "Salamat po, Tata Kiko," sabi niya. Ang kanyang boses ay paus. Tumango lamang ang matanda. Tiningnan niya ang mga kamay ni Juan na duguan. Ang lupa ay hindi madaling kausapin, lalo na kung matagal mo siyang tinalikuran, sabi ni Tata Kiko. Ang kanyang boses ay puno ng karunungan. Pero basta't kausapin mo siya ng may puso, sasagutin ka rin niya. Tinapik niya ang balikat ni Juan. "Sige na, ipagpatuloy mo. Mahaba pa ang araw." At naglakad na siya palayo. Ang simpleng pag-uusap na yun ay nasaksihan ng iba pa nilang kapitbahay. Ang kilos ni Tata Kiko ay tila isang hudyat. Ang paggalang na ibinigay niya kay Juan ay tila kumalat sa hangin. Ang mga bulungan ay tuluyang nawala. Isang binatilyo na nagpapastol ng kalabaw ang napasigaw. "Grabe, pare ang lakas niyo pala, Mang Juan." Isang ngiti ang sumilay sa pagod na mukha ni Juan. Nang ang araw ay muling lumubog, si Juan ay halos hindi na makatayo sa pagod. Ngunit sa kanyang likuran, may isang maliit na bahagi na ng lupa na malinis na. Isang maliit na parisukat sa gitna ng malawak na kapabayaan. Isang maliit na tagumpay. Isang patunay na may nangyari. Habang papilay-pilay siyang naglalakad pabalik sa bahay, napansin niya ang kanyang mga kapitbahay na nakatayo sa kani-kanilang mga bakuran. Ngunit ngayon, iba na ang kanilang mga tingin. Wala na ang pangungutya. Ang naroon ay isang bagong uri ng paggalang. At sa di kalayuan, nakita niya ang isa sa kanila, si Mang Cardo. Natahimik na hinahasa ang kanyang sariling itak. Isang maliit na kislap sa papalubog na liwanag. Isang tahimik na pangako ng pagbabayanihan na malapit nang magsimula. Kinabukasan, ang katawan ni Juan ay isang mapa ng sakit. Bago pa man imulat ang kanyang mga mata, naramdaman na niya ang bawat kalamnan na tila pinupunit. Ang bawat kasukasuan na parang kinakalawang na bisagra. Ang pagbangon mula sa banig ay isang napakabigat na gawain. Ang bawat galaw ay may kasamang ungol ng sakit. Ang kanyang mga kamay na binalutan ni Maria ng dinikdik na dahon ng bayabas kagabi ay namamaga at kumikirot pa rin. Kahapon, ang kanyang lakas ay dala ng bugso ng damdamin ng hiya, ng pag-ibig, ng desperasyon. Ngunit ngayon, sa malamig na liwanag ng umaga, ang natitira na lamang ay ang hubad na katotohanan ng pisikal na paghihirap. Umupo siya sa gilid ng banig
Nakayuko. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang tinig ng pagdududa ay muling bumulong. Mas malakas ngayon. Kaya mo pa ba? Juan, isang araw pa lang iyan. Paano pa ang mga susunod? Ang katawan mo'y bumibigay na. Ang lupang iyan ay napakalawak. Hindi mo yan kakayanin mag-isa. Sandali siyang natigilan. Totoo. Paano nga ba? Ang liit na bahaging nalinis niya kahapon ay tila isang patak lamang ng tubig sa gitna ng isang malawak na karagatan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, narinig niya ang isang mahinang kaluskos. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Elena. Nakatayo sa kanyang tabi, hawak ang isang maliit na tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa kanyang ama. Tatay, mahina niyang sabi, "Kape po, para malakas po kayo." Ang simpleng alok na yun, ang dalisay na pagmamahal sa mga mata ng kanyang anak, ay sapat na. Ito ang sagot sa lahat ng kanyang pagdududa. Hindi mahalaga kung gaano kasakit, hindi mahalaga kung gaano katagal. Basta't para sa kanya, gagawin niya. Kinuha niya ang tasa, ang kanyang mga daliri nanginginig. "Salamat, anak," sabi niya. At isang tunay na ngiti ang unang beses na muling sumilay sa kanyang mga labi mula nang magsimula ang kanyang pagbabago. Sa kabila ng sakit, pinilit niyang tumayo. Dahan-dahan siyang kumilos. Ininda ang bawat kirot. Muli niyang kinuha ang kanyang itak at lumabas ng bahay. Ang umaga ay mas malamig kaysa kahapon. Ang hamog ay nakapatong pa sa mga damo, kumikinang na parang mga munting diamante. Huminga siya ng malalim. Inihanda ang sarili para sa isa na namang mahabang araw ng pakikipagbaka. Nagsimula siyang magtabas. Ang kanyang mga galaw ay mas mabagal ngayon. Mas maingat. Ang bawat paghataw ay may kasamang pagsinghap dahil sa sakit. Ngunit hindi siya tumigil. Ang tunog ng kanyang itak ay muling pumuno sa katahimikan. Isang malungkot ngunit matatag na ritmo. Isang tunog ng isang taong lumalaban mag-isa. Ilang sandali pa, isang anino ang tumabon sa kanya. Napahinto si Juan at lumingon. Nakatayo sa kanyang likuran si Mang Cardo, ang kapitbahay na nakita niyang naghahasa ng itak kagabi. Dala-dala nito ang sarili niyang gamit, isang matalas na itak at isang pala. Walang salitang namutawi sa bibig ni Mang Cardo. Tiningnan lamang niya si Juan. Pagkatapos ay ang malawak na damuhan. Isang tango lamang ang kanyang ibinigay. Pagkatapos, pumili siya ng kanyang pwesto sa di kalayuan at nagsimula na ring magtabas. Ang tunog ng itak ni Juan ay may kasama na ngayon. Dalawa na sila. Ang kanilang mga paghataw ay hindi sabay. Ngunit ang mga ito'y lumikha ng isang bagong musika, isang duet ng pagtutulungan. Napatingin si Juan kay Mang Cardo. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat na hindi niya masabi. Gusto niyang magsalita, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Isang tango lamang din ang kanyang naisagot, at ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Ngayon ay may bagong sigla. Ang tunog ng dalawang itak ay tila isang tawag. Hindi nagtagal, isa pang kapitbahay, si Mang Lito, ang dumating dala ang kanyang kalaykay. Kasi naman, sabi niya, habang papalapit, "Ang ingay ninyo, hindi na ako makatulog. Sige na nga, tutulong na ako para matapos na to." Ang kanyang mga salita ay pabiro, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. At nagsimula na siyang magkalaykay sa mga damong natabas na, at sila'y naging tatlo. Ang eksenang iyon ay tila isang imbitasyon na kumalat sa buong baryo. Mula sa kanilang mga bahay,
Isa-isang nagsilabasan ang mga kalalakihan. Ang iba'y may dalang pala, ang iba'y asarol, ang iba'y karit. Walang nagutos, walang nag-organisa. Sila'y kusa lamang na dumating. Dala ng isang diwang matagal nang natutulog sa kanilang komunidad, ang diwa ng bayanihan. Ang dating malungkot na bukirin ni Juan ay biglang napuno ng mga tao, ng mga galaw, ng mga tunog ng paggawa. Si Juan ay napahinto sa gitna ng lahat. Hawak pa rin ang kanyang itak. Tiningnan niya ang kanyang mga kapitbahay. Ang mga mukhang dati nangungutya sa kanya ay ngayoy pawisan at seryoso sa pagtulong. Ang mga taong dati tinataguan niya dahil sa hiya ay ngayoy kanyang mga kasama. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib at hindi niya napigilan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa pinakamalapit sa kanya, si Mang Berto. Naku, mga pare, salamat. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tinapik ni Mang Berto ang kanyang balikat. Hala ka dyan. Ano ka ba, Juan? Para tayong hindi magkakapitbahay. Ang problema ng isa ay problema ng lahat. Sige na, kumilos ka na dyan at baka maiwanan ka namin. At nagtawanan sila. Ang tawanan na iyon ay nagpagaan sa lahat. Ang bigat na pasan-pasan ni Juan ay tila gumaan. Ipinamahagi sa mga balikat ng kanyang mga kaibigan. Hindi na ito ang kanyang bukirin lamang. Ito ay naging bukirin na nilang lahat. Mula sa bahay, si Maria ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang mga mata ay malabo dahil sa mga luha ng kaligayahan. Ang mga dasal na ibinulong lamang niya sa hangin ay ngayon nagkakaroon ng katuparan sa kanyang harapan. Hindi nagtagal. Ang mga asawa ng mga lalaking nagtatrabaho ay nagsidatingan din. Si Aling Nena ay may dalang isang kaldero ng mainit na lugaw. Si Aling Pising ay may dalang isang banga ng malamig na tubig. Sila'y nagtipon-tipon sa kusina ni Maria at ang maliit na espasyo ay napuno ng tawanan at kwentuhan habang sama-sama silang naghahanda ng pananghalian para sa kanilang mga asawa. Ang bayanihan ay hindi lamang sa bukid. Ito'y nasa loob din ng kanilang mga tahanan. Si Elena ay tumatakbo-takbo sa paligid. Ang kanyang tawa ay sumasabay sa ingay ng mga gamit bukid. Hindi na siya ang batang may malungkot na mga mata. Ngayon, ang kanyang buong mukha ay isang liwanag. Siya ang buhay na simbolo ng dahilan kung bakit naroon silang lahat. Ang kanyang tawa ang nagpapaalala sa kanila na ang kanilang pagod ay para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang araw ay lumipas ng hindi nila namamalayan. Ang dating halimaw na damuhan ay unti-unti nang natatalo. Ang maitim at matabang lupa ay muling nasinaga ng araw matapos ang mahabang panahon. Ang lupa ay tila humihinga muli. Nagpapasalamat sa mga kamay na muling kumalinga sa kanya nang ang araw ay muling magsimulang bumaba. Isang malaking bahagi ng lupain ang malinis na. Ang mga lalaki ay pagod na pagod. Ang kanilang mga katawan ay puno ng putik at pawis. Ngunit ang kanilang mga mukha ay masaya. Nagtipon sila sa ilalim ng puno ng mangga, sa tabi mismo ng duyan ni Juan, at nagsalo-salo sa simpleng pagkain inihanda ng kanilang mga asawa. Ang duyan, na dati simbolo ng katamaran, ay ngayon naging isang tahimik na saksi sa lakas ng kanilang pagkakaisa. Habang papalubog ang araw, isa-isa nang nagpaalam ang mga kapitbahay. Dala ang pangakong babalik sila kinabukasan. Naiwan si Juan
Nakatayo sa gitna ng nalinis na lupa. Tiningnan niya ang kanyang paligid. Ang lupa ay handa na. Ang hangin ay puno ng pag-asa. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa aanihin niyang mga gulay. Naramdaman niya ang pagiging bahagi ng isang komunidad. Hindi na siya isang islang nahihiwalay sa lahat. Siya ay isang hibla na muling inihabi sa isang malaking banig ng pagkakaisa. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa puso ni Juan, isang bagong araw ang kasisikat pa lamang. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng ibang uri ng pagod. Hindi na ito ang marahas na pagod ng pagtatabas at pagbubunot, kundi ang maselan na pagod ng pagtatanim. Ang lupa, na dati isang kaaway na kailangang talunin, ay ngayon isang kaibigan na kailangang alagaan. Ang mga kamay ni Juan, na dati duguan at may paltos, ay ngayon may mga kalyo na matitigas na sagisag ng kanyang pagbabago. Ang mga ito'y naging mga kamay na marunong nang makipag-usap sa lupa, sa ilalim ng gabay ni Tata Kiko at ng iba pang magsasaka. Natutunan ni Juan ang mga lihim ng pagtatanim, ang tamang lalim ng tudling, ang tamang agwat ng bawat buto, ang tamang panahon ng pagdidilig. Ang bawat buto na kanyang inilalagay sa lupa ay hindi lamang isang buto. Ito ay isang dasal, isang pangako, isang piraso ng pag-asa para sa kinabukasan. Hindi na siya nag-iisa. Si Maria ay palaging nasa kanyang tabi. Ang dating pagod sa mukha ay napalitan ng isang masiglang determinasyon. Ang kanyang mga kamay, na dati sa munting hardin lamang sanay, ay ngayon buong pusong tumutulong sa malawak na bukirin. Maging si Elena ay may sariling maliit na gawain. Siya ang tagadala ng maliliit na buto. Iniaabot niya ito sa kanyang ama na may ngiti sa labi, na para bang sila'y naglalaro lamang. Ang buong pamilya ay naging isang unit. Ang kanilang mga galaw ay may iisang ritmo. Ang kanilang mga puso ay may iisang tibok. Matapos ang ilang araw ng pagtatanim, ang buong lupain ay handa na. Ang mga tudling ay maayos na nakahanay, na parang mga guhit sa isang malaking blangkong papel. Ang mga buto ay natutulog na sa ilalim ng lupa, naghihintay. At dito nagsimula ang pinakamahirap na bahagi para kay Juan, ang paghihintay. Hindi ito ang paghihintay na dati niyang kilala, ang tamad na paghihintay sa duyan. Ito ay isang aktibong paghihintay. Isang paghihintay na puno ng pananabik at kaunting takot. Araw-araw, sa pagsikat ng araw, ang una niyang ginagawa ay ang pagtingin sa kanyang bukirin. Nililibot niya ito. Tinitingnan ang lupa. Dinidiligan kung kailangan. Pinubunot ang anumang maliliit na damong nagsisimulang sumipol. Ang kanyang mga gabi ay napupuno ng mga panaginip ng mga luntiang dahon at masaganang bunga. Isang umaga, habang si Juan ay nagdidilig, narinig niya ang isang masayang sigaw. "Tatay, halika po. Tingnan ninyo." Ito ay ang tinig ni Elena. Mabilis na ibinawa ni Juan ang kanyang pandilig at tumakbo palapit sa kanyang anak. Nakaturo si Elena sa isang bahagi ng lupa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa tuwa at pagkamangha. Lumuhod si Juan para tingnan kung ano ang itinuturo nito. At doon, sa gitna ng maitim na lupa, nakita niya ito. Isang napakaliit na bagay, halos hindi mapansin. Dalawang maliliit na luntiang dahon na buong tapang na sumisibol mula sa lupa. Tila sinasabing, "Narito na ako, ang unang usbong." Napako ang tingin ni Juan dito. Ang isang bagay na napakaliit ay may dalang napakalaking kahulugan. Ito ang sagot ng lupa.
Ito ang patunay na ang kanyang pagod ay hindi nasayang. Ito ang pisikal na anyo ng pag-asa. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay na para bang natatakot na baka ito'y isang panaginip lamang gamit ang dulo ng kanyang magaspang na daliri. Maraan niyang hinaplos ang maliit na dahon. Naramdaman niya ang buhay dito isang buhay na siya mismo ang nagtanim. Isang mainit na agos ang dumaloy mula sa kanyang puso patungo sa kanyang mga mata. At hindi niya namalayan na siya'y lumuluha na pala. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang kaligayahang hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Dumating si Maria na naalarma sa sigaw ni Elena. Nakita niya ang kanyang asawa na nakaluhod sa lupa, umiiyak. Ngunit nang makita niya ang itinuturo nito, naintindihan niya ang lahat. Lumuhod din siya sa tabi ni Juan. Walang nagsalita. Hinawakan lamang niya ang kamay ng kanyang asawa at sa kanilang katahimikan, sila'y nagkaintindihan. Ang maliit na usbong na iyon ay hindi lamang isang halaman. Ito ang kanilang pamilya muling sumisibol, muling nabubuhay. Ang unang usbong ay sinundan pa ng marami. Sa loob ng ilang linggo, ang dating itim na lupain ay unti-unting nabalutan ng luntiang kulay. Ang bukirin ay naging isang hardin, isang paraisong nilikha ng kanilang mga kamay. At hindi nagtagal, ang mga bulaklak ay naging mga bunga. Ang mga kamatis ay namula na parang mga pisngi ng isang dalaga. Ang mga talong ay kumintab sa kanilang kulay ubi. Ang mga ampalaya ay nakabitin na parang mga berdeng parol. Ang hangin ay napuno ng amoy ng kasaganaan. Dumating ang araw ng anihan. Ito ay hindi isang ordinaryong araw. Ito ay isang pista. Ang mga kapitbahay na tumulong sa kanila ay muling nagbalik. Hindi na para magtrabaho, kundi para makisaya at makibahagi sa biyaya. Ang buong baryo ay tila nagdiwang. Ang mga kalalakihan ay nag-aani. Ang mga kababaihan ay nagluluto. At ang mga bata ay nagtatakbuhan sa pagitan ng mga hanay ng gulay. Ang kanilang mga tawa ay mas matamis pa kaysa sa hinog na bunga ng mangga. Sa gitna ng lahat, nandoon si Juan. Ang kanyang katawan ay muling basang-basa ng pawis. Ngunit ngayon, ito ay pawis ng tagumpay. Tiningnan niya ang kanyang paligid. Nakita niya si Elena. Tumatakbo papalapit sa kanya. Hawak ang isang malaking kamatis. Kinagat niya ito na parang isang mansanas. At ang katas nito ay tumulo sa kanyang baba. "Tatay, ang sarap po," sigaw niya. Ang kanyang mukha ay puno ng saya. Nakita niya si Maria, nakikipagtawanan sa ibang mga ina. Ang kanyang mukha ay payapa at masaya, isang itsurang matagal nang ipinagkait sa kanya ng panahon. Lumapit si Tata Kiko kay Juan, na tahimik na nakamasid sa lahat. Tinapik niya ito sa balikat. "Nakikita mo, iho," sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. "Hindi ka lang nagtanim ng gulay. Itinanim mong muli ang iyong karangalan." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Juan. Oo, karangalan. Ang bagay na matagal na niyang iwinaglit, na akala niya'y hindi na niya muling mahahanap. Ngayon, nararamdaman niya ito sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Nasa bigat ng mga gulay na kanyang inaani. Nasa pawis na tumutulo sa kanyang likod. Nasa ngiti ng kanyang asawa at tawa ng kanyang anak nang ang araw ay muling lumubog at ang mga kapitbahay ay isa-isa nang umuwi dala ang kanilang bahagi sa ani. Naiwan si Juan sa gitna ng kanyang paraiso. Umupo siya sa lupa. Isinandal ang kanyang likod sa puno ng mangga. Tiningnan niya ang duyan na nakasabit pa rin doon
Hindi na niya ginalaw. Hindi na ito isang trono ng katamaran, kundi isang paalala ng kanyang dating sarili, isang paalala kung gaano nakalayo ang kanyang narating mula sa kanilang bahay. Nakita niya ang liwanag ng gasera. Narinig niya ang masayang usapan ni Maria at Elena. Isang tahanan. Isang tunay na tahanan. Naalala niya ang kanyang dating mantra, may bukas pa naman. Ngumiti siya. Ngayon, naiintindihan na niya ang tunay na kahulugan nito. Ang bukas ay hindi isang dahilan para ipagpaliban ang gawain. Ang bukas ay hindi isang kanlungan para sa mga tamad. Ang bukas ay ang ani na iyong pinipitas mula sa mga butong itinanim mo ngayon. Tumingin siya sa papalubog na araw sa kanluran. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang pagsikat ng isang bagong araw sa silangan. Ang natutulog na araw sa kanyang pagkatao ay gising na gising na. At ang liwanag nito ay mas maliwanag pa kaysa sa araw na nagpapaalam. At sa liwanag na iyon, nakita ni Juan ang walang katapusang mga bukas na puno ng pag-asa, pag-ibig at karangalan. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, naupo si Juan. Hindi sa duyan, kundi sa mismong lupa, ang lupang dati kanyang tinalikuran, ngunit ngayon kanyang naging kanlungan. Ang duyan ay naroon pa rin, tahimik na nakasabit, ngunit hindi na ito isang kulungan. Isa na lamang itong alaala, isang paalala ng isang Juan na natulog ng napakatagal. Tumingin siya sa kanyang tahanan. Ang maliit na ilaw mula sa gasera ay tila isang bituin na bumaba sa lupa. Sa loob, naroon ang kanyang tunay na yaman. Ang halakhak ni Elena na parang musika, at ang payapang ng ngiti ni Maria na mas mahalaga pa sa lahat ng ani sa mundo. Naintindihan niya ngayon, ang tunay na gutom na kanyang naramdaman ay hindi ang gutom sa pagkain, kundi ang gutom sa pagiging isang ama, isang asawa, isang haligi. Ang bawat butil ng pawis na pumatak sa lupa ay naging butil ng biyaya. Ang bawat kalyo sa kanyang palad ay naging medalya ng karangalan. Ang araw ay tuluyan ng lubog. Ngunit sa puso ni Juan, may isang araw na hinding-hindi na muling lulubog pa. Ang natutulog na araw ay tuluyan ng nagising. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kaibigan, salamat sa iyong pakikinig, sa iyong pagsama sa paglalakbay ni Juan. Naway ang kwentong ito'y mag-iwan ng init at pag-asa sa iyong puso sa ating susunod na pagkikita. May mga bagong landas na tatahakin at may mga bagong pangarap na aabutin. Hanggang sa muli, magandang gabi.